quiet, power's gone, nothing's right. Cauldron cold, no more fire. Potions fail, dreams expire. Spirits whisper, call me liar. In the dark, lost desire. Purchase card, echo loud. Through the fog, through the shroud. Mystic force, once so proud. Now just whispers in the crowd. Babalan TV. Hello Scorpio, welcome po sa inyong reading. So this is your weekly for March the 8th to March the 14th of 2025 reading. Para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo po ay nakaka-resonate, and hit the notification bell. Ayan. Kung gusto niyo po ng dalawang reading sa akin or kung gusto niyo sumali sa ating live, which is katatapos ko lang mag-live, no? Pwede po kayong sumali dun sa ating kabilang channel, Babaylan TV, no? Yun po kasi ang ating unang channel catered for our international audience. So wag po kayo matakot, no, na sumali po doon sa ating unang channel dahil mababait naman po yung mga tao doon. Very friendly. Ayan. So, Scorpio, I want you to know that this is a general reading. So, speaking of general, marami tayong pag-uusapan ngayon. No? Nandyan po ang finances, nandyan po ang career or job, no? Romance, so every aspects of romance. Ito po yung mga mag-asawa na, magjowa, single, no labels, or baka pwede may pumasok din dito yung mga third party, no? Tingnan natin. So, I want you to know, again, this is a general reading. You might resonate with the entire reading or baka konti lamang po. Take what's only yours, ha? So, Scorpio. So, ang nakikita natin dito, parang things are falling into the places na siguro hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nafe-feel, no? Meron tayo siguro ding mga puzzle na binubuo, no? It could be literal, no? Or baka meron tayong mga bagay na so far it doesn't make sense, pero we need to make sense or we want to make sense of it. Maraming mga tanong, no? Siguro tayong mga nakalutang, no? Hinahanapan natin ng solusyon. Kung meron tayong kung finances ito, no? Chances are, humahanap tayo ng paraan kung paano madagdagan, may pagkakitaan, no? Or could be an extra, another business, probably. Kung career naman ito, baka second job din, or baka kung paano tayo makakapunta sa isang bagay na sabihin natin, paano natin ma-achieve ang bagay na somewhat, parang feeling natin pinagkakait sa atin. Parang meron tayong gustong-gustong position or company na pasukan, pero parang may hadlang, no? Parang may barikada. Kung ito naman ay romantic, no, sa mga mag-asawa or magjowa na, meron tayong gustong, kumbaga, nililigawan natin itong energy na ito. It could be an event, it could be, yun nga, pangyayari o lugar, no? Either gusto natin sabihin sa person natin, no, uy, baka naman, pwede na tayo magsarili, or kailan ka ba magpo-propose, kailan tayo mag-live-in, no, or kailan tayo magpapakasal. Doon naman sa mga kasal na kailan tayo magkakaanak or madadagdagan ng anak or kailan tayo lilipat ng bahay. Parang feeling mo araw-araw natin itong ipinapaalala kasi siguro napag-usapan na pero or nasabi mo in a different way, but parang feeling mo kailangan ko lagi ipaalala, no? With the Queen of Swords, parang nakakainis na, nakakayamot, kasi parang paulit-ulit nangyayari, or gusto mong mangyari pero yun nga sabi ko, may hadlang. Chances are, feeling mo may nananabutahe or may sumasalbahe, no? It could be your person as well, kung ito ay romantic, or it could be someone, around, inside the family, what have you. So, here's the thing. Kung finances ito, feeling mo, bakit meron tayong gustong
ma-achieve, no, sa ating bank account, sabihin nating savings, pero bakit hindi natin ma-achieve? Feeling mo, merong kasing mga taong humahadlang din. Pwedeng feeling mo nagpapabigat, no? Walang halong panunumbat, lalo na sa mga OFW natin dyan. Ah, chances are, yes, hindi masamang tumulong. Totoo naman yun. Nagiging, sometimes cultural din kasi to eh. Helping a family is actually a good attributes, no, ng pagiging Pinoy. But the downside of it is kapag kapag yung mga family members natin is hindi na rin kumilos, hindi na tumulong at umasa na sa atin. So parang nagkakaroon ng hindrance, no, itong ating growth. Gustuhin man natin mag-ipon, chances are na ibibigay natin, na itutulong natin. Kung pwede lang magsalita ng yung totoo mong nararamdaman. Pero parang feeling mo kasi pag sinabi ko 'to, may masasaktan. So might as well, sasarilinin ko na lang. Pero kung makakapagsalita lang, bakit ako naiiyak? Hindi naman ako OFW. Siguro ito din kasi yung damang-dama ko yung struggles, yung parang kakain na nga lang ako ng, no, meron naman akong pambili ng masarap na pagkain, pero kumakain ako dito ng hindi masamang kumain ng noodles ha, pero yun na nga lang yung kinakain ko almost every day para makapag-ipon. Hindi niyo naiintindihan. Hindi nila naiintindihan. Tapos, parang kung manghingi, parang pinupulot lang. Bakit yung iyak ko nasa lalamunan ko, parang gustong lumuha when it comes to these finances. Kailan ba nakakaiyak ang finances? With the career, okay, jump muna tayo, baka bigla akong lumuha. With the career, no? Parang feeling mo dito, meron ditong gustong-gusto kang ma-achieve, no? Either position or gusto mo makapasok sa company na yun. Ilang beses tayo nag-a-attempt, pero parang feeling mo may politika, no? May favoritism, no? Parang kahit gusto mong minsan nga nage-gate crush na tayo, no? Pero ayaw ka, parang feeling mo ayaw ka. But you're still waiting, no? When it comes to romance, dun sa mga mag-asawa na or merong magjowa na, no? Bakit parang feeling mo nababaliwala yung mga sinasabi natin to the point na naiinis ka na, either sinasadya ba ito, totoong sinasabotahe, or meron nag-i-influence, no? For a few numbers of you, baka meron ditong yung BI, no? Kung barkada ito, BI, no? Kung family din ito, BI. Ayan. Pero wala tayong magawa kung hindi nakakapagod na rin eh, no? Makipagtalas-tasa, makipag-away, makipaghilahan. With the King of Swords, kasi minsan ikaw pa ang masama. Ikaw pa ang may mali. So, ang masakit doon kasi hindi niya nakikita na ginagawa mo itong mga bagay na ito para sa ikabubuti ng relasyon. Pero parang ang tingin ng person mo is ikaw ang sumisira, no, ng relasyon ng magandang samahan. With a Hierophant, sana man lang naiintindihan ka, sana man lang maintindihan ka. With the Knight of Pentacles, nandito tayo siguro inaantay mo na lang itong things will fall into places. Na I will stay, hindi na lang ako kikibo kasi napapagod na ako, no? I will do my thing, bahala kayo dyan, no? Kumbaga, wag mo akong asahan or wag nyo akong asahan kung meron kayong issues, basta ako may sarili akong issues, no? So far, magsarilingan muna tayo. Hindi dahil ayoko sa'yo, sige, sabihin na natin, meron tayong hidwaan. Pero kasi kapag magpapadala ko sa emosyon ko, imbis na sana may mananalo sa atin, parehas tayong talo eh, no? Might as well, I will mind my own business, no? When it comes to singlehood naman, bakit parang feeling mo pinapaasa ka lang? Especially din dun sa mga no labels, no? Or third-party situation, sige, no? Sabihin natin, puro pangako. Bakit parang palagi na lang
nandun na, malapit na. We are so close to achieving our goals, pero biglang mahihinto, may papasok na naman na iba, no? Na ibang sitwasyon. So, with the Four of Cups in here and the Five of Wands, so parang meron tayong mga competition, no? So, Five of Wands in here kung finances, parang kung business ito, no? Um, Meron tayong competition when it comes to business na parang nagbo-boom. Ayaw naman nating sabihin na ginagaya natin or baka mapahiya tayo, yun yung sarili nating ego. No? Pag ginaya tapos mas okay sila, baka sabihin talunan. No? Or meron talaga tayong kahati sa ating mga finances with the Five of Wands. No? When it comes to career, baka neck to neck itong labanan. Or baka ayaw ka lang talaga kasi nga may favoritism with the Seven of Swords. No? Kung romance naman ito, yun yung sinasabi ko kanina, baka meron dito mga BI or mga bulong-bulong, no, ng mga marites dyan with the Queen of Swords and the Chariot. Siguro naiisip mo, ay nako, lumipat na lang kaya tayo ng bahay. Ay nako, o kaya lumipat na lang ako, umuwi ako sa amin, or lumipat ng company if this is trabaho, no? Or i-venture ko to sa ibang business. With the Seven of Swords kasi and the Full card, parang madaming immature, no? When it comes to the Full card, parang siguro you want to take risk pero nandun din yung takot, no? You want to start something pero nandun pa rin yung takot. With the career, probably you want to go to another company, you want to go to another department, try other things pero nandun pa rin yung takot, no? Nandun na tayo sa edge eh. All we just need to do is to jump off the cliff, no, with the Full card. Siguro, what we need here is some more encouragement. When it comes to romance, I feel like you feel like immature. Itong may mga taong immature or maski yung person mo immature, no? Probably meron din ditong age gap, no? It could be a May-December love affair, it may not be, no? Pwedeng konti lang din yung gap. If we're not talking about the numbers, your person, siguro ito yung maturity niya, no? Pwedeng mga bata, mature naman, or pwedeng matanda, wala namang pinagkatandaan, no? One thing's for sure, probably meron din ditong you're not on the same page, no? Meron din ditong LGBTQIA+, no? Siguro na parang bago pa lang kasi, hindi pa naiintindihan. Someone just tried, no? Probably curious with what's happening with the LGBTQIA relationship. With the Four of Swords and the Wheel of Fortune. So parang kahit na ganun natin, yung enthusiasm natin, ganun na lang. Parang nakakatamad din kung walang reciprocation. No? Kasi binigay mo na lahat eh. It felt like with the Wheel of Fortune, halos hindi ka na matulog. No? If this is finances or trabaho, hindi ka na matulog, ma-achieve mo lang, magkaroon ka lang. With the romance, binibigay mo lahat, puso, kaluluwa, pawis, no? Dugo. Ayan, para lang mag-work on itong relationship. Pati nga yung mga hindi mo dapat kinakasama, no? Sinasama mo na rin eh. For the sake of, but with the King of Swords in here, parang feeling ko madalas ang hidwaan ninyong dalawa. So kaya ikaw, medyo hindi ka na lang nagsasalita, yun yung sinasabi ko. Pinipigilan mo kasi when it comes to galit, kilalang-kilala mo yung sarili mo, Leo, Scorpio no? Yung galit mo dito, the more, kasi this is a Leo card, baka kasi Leo ang iyong partner, no? Kilala mo ang galit mo. Hindi ka, parang kinokontrol mo yung sarili mo, hindi because of takot ka, kinokontrol mo yung sarili mo kasi baka makulong ka kapag nagpadala ka sa emosyon, 'di ba? Hindi kasi kapag si Scorpio nagalit, it comes from a very dark place. Baka hindi mo kayanin, no? So ang nakakatakot kasi sa Scorpio, mabait naman ito, pero don't create a monster in them, no? Baka monster lang ang kine-create mo, demonyo itong lumabas, no? Much worse. With the Three of Swords and the Three of Pentacles. So, ang nakikita natin dito,
chances are, meron tayong mga pinag-iisipan, siguro sinasabi mo dito, dadating din yung panahon na magkakaintindihan kami, no? Wag ko na lang muna masyadong damdamin itong mga pain, yung mga challenges. But with the Hierophant in here and the Knight of Swords, feeling ko meron ditong isang magandang pagkakaunawaan, no? I think na magkakaroon din ng linaw kung meron tayong mga financial problem, no? I think magkakaroon ng sagot. Career or job opportunities, bigla na lang din susulpot, no? Antay-antayin lang natin. I think that this is going to happen in this week. Kung merong problema sa family, I feel like ito, no? Because of this situation, magbabalik yung bond. Sa relationship naman, magjowa or mag-asawa, no? I feel like this situation is gonna be a wake-up call, you know, for the both of you to work as a partner. Ngayon, kung single naman, or dun sa mga walang label, no? Parang bigla-bigla na lang may susulpot, or kung walang label, bigla na lang itong person ito, bigla magpapakita ng interest sa iyo. Now, hanggang dun lang muna ba ito with the Knight of Pentacles or pang matagalan? Kasi Knight of Pentacles is staying, di ba, with the Ace of Wands. Dun sa mga no labels, I feel like there will be chances of one night stand, no? Sa singles, ganun din naman, one night stand is very possible. And I feel this will become habitual, no? No judgment in here. I'm just reading. Wala ako sa sitwasyon, no? Sa posisyon para i-judge kung ano yung mga ginagawa ninyo. Sa inyong buhay-buhay nyo yan. I'm just reading the cards. So I feel like magiging habitual ito. So, just make sure na hindi kayo agrabyado, no? And again, we're talking about spirituality, no? Hindi ako dito para magturo kung ano ang tama ang mali. Hindi ko alam yung mga pinagdaanan ninyo or pagdadaanan pa kasi I'm just reading the cards, no? Hindi ako nakatutok ng 24/7. Hindi ako CCTV ng inyong buhay. May buhay din ang inyong lingkod. So, do what works for you. But I hope wag tayong maagrabyado, no? Huwag tayong paagrabyado. Naagrabyado na nga tayo dito, huwag na nating dagdagan. Ano? So doon sa mga mag-asawa naman is chances are yung passion babalik, no? Itong sabihin nating nawalang mga panahon, harmony is going to happen to the both of you. Kung career naman ito, katulad ng sinasabi ko, baka you're dragging yourself to work na nawawalan tayo ng gana. So, babalik din naman yung passion. Opportunities going to happen, going to show up. Finances, siguro dito dadating yung dahil sa magandang oportunidad, no, na mag-o-open. I feel like ito yung time na kahit nakakapagod, worth it. No? Kahit nakakapagod, it's all worth it. Ayan, tignan natin yung ibang cards dito. Gusto ko lang pong ipaalala na dun po sa ating unang channel, which is Babaylan TV, dun po tayo nagla-live. So, pwede kayong magtanong doon. You're very much welcome naman. Kung hindi nyo po naaabutan, pwede naman kayo magtanong dito as long as the question po is answerable by yes or no. Alright? Pero kung hindi po kayo papatulugin ng yes or no na sagot, dumiretso na po kayo doon sa ating website. Sa description box ng video na ito, there is a link. Click the link, you will be routed to my website. Nandun po yung question form, name, number, QR code, amount per question for your reference. And if you want to book a private reading, nandun din po siya. No? Take advantage of the 4 questions plus 1 dahil discounted po yun. And if you want to book a private reading, nandun na rin po. No? So, tingnan natin ang ibang cards dito. Our love will never cease to exist. So I think that this is a promise, no, of your person. Siguro challenging lang yung mga nangyayari. Nagpapadala ito sa mga bulong-bulong. Pero yung pagmamahal na dun pa rin, I feel like na-contaminate lang, no, itong kanilang pag-iisip, no? With this message from the universe, if your mindset is fixed, try to free yourself from that. Rise above it. So, ibig sabihin, kung parang
nawawala na nga tayo ng mga gana sa mga sitwasyon. Broaden your horizon, broaden your pang-unawa, and free yourself, from that nakakulong ka. So there's a lot of probably, if you're going to wipe the grime of the view hole and check it from a different perspective, probably na makikita natin itong mga, there's still some small things that we can be gratitude or be thankful for, no? Don't place limitations on what you think you can achieve. So kung iniisip mo eto lang, I think that you should get rid of that thought, no? There's something more. There's more in store for you, no? Don't stand in your way. I think that ito yung part na baka ikaw ang maging self-sabotage, no? Or maging self-sabotage itong mga negative thoughts na iniisip natin. Allow yourself to flourish in all ways. Welcome abundance in all forms into your life. Maliit man o malaki. I think that, the universe is telling us to check on the silver linings. Ayan. To have an attitude of gratitude. Ayan, no? So, napakagandang reading din ito. It's a hopeful, promising, no? Reading. Let's check the zodiac sign of your person. If this is a romantic reading, I am seeing Leo, Taurus, or Virgo, Sagittarius, Capricorn, uh, Aries is here. Uy, first time lumabas si Aries sa pagkakataong ito. Pisces, Cancer. Yeah, so this is your reading. Love and light to you. Namaste. See you po sa susunod na readings. Goodbye.